The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na umuwi sa probinsya ng kanyang lola habang nagsasanay maging sundalo, kung saan nalaman niyang may kaluluwa ng isang Hapon na nagpapakita dito. Ako si Francis at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Naisipan ko kasing dalawin ang aking lola sa probinsya dahil naghihintay pa ako ng resulta sa aking entrance exam sa PMA. Matagal ko na kasing pangarap maging sundalo simula bata pa ako. Ngayon lang ako nakadalaw sa aking lola na si Nanay Leona dahil hindi kami nakakabisita sa probinsya niya noon pa. Ang tanging alaala ko sa aking lola ay yung nagkikwento siya tungkol sa pagiging sundalo ng aking lolo, kaya isa ito sa naisip kong gawin pagtanda ko. Pinagmamalaki kasi noon pa ni Nanay Leona ang katapangan ni lolo. Ngunit sinasabi din niya ang kapahamakan na pwedeng idulot ng pagiging sundalo at ang mabigat na responsibilidad nito. Isa iyon sa unang binili niya sa akin nung ako ay bumisita sa kanya. Sa unang gabi pa lang ng aking pananatili doon ay kapansin-pansin na hirap akong makatulog at tila may mabigat na pakiramdam sa paligid. Maya-maya ay nakarinig ako ng kaluskos sa labas ng bahay at nagulat ako sa aking nakita nang sumilip ako sa bintana. Dahil kitang-kita ko na tila may imahe ng sundalong Hapon ang papalapit sa bahay. Duguan ang mukha nito at sira-sira ang unipormeng suot habang tila nagtatawag ng pangalan. Bigla itong naglaho nang lumapit ito sa pintuan ng bahay ni Lola. Nangilabot ang buong katawan ko sa aking nakita. Hindi kasi ako gaanong naniniwala sa mga kababalaghan at ito ang unang karanasan ko sa isang multo. Hindi na ako makatulog buong gabi at napadasal na lang ako hanggang sa mag-umaga sa amin. Naisip kong baka dahil luma na ang bahay kaya nabalot ito ng mga kaluluwang ligaw. Agad kong ikwinento kay Nanay Leona ang aking nakita at biglang nanahimik lang siya. Naisip kong malamang ay naabutan niya ang panahon ng Hapon kaya ayaw niya itong pag-usapan. Hindi ko na pinilit si Nanay Leona dahil naramdaman ko ang takot niya sa aking nakita. Naisip ko na malamang ay noon pa niya ito nakikita at tumatakot sa kanya. Bigla akong naawa sa kanya dahil siya lang mag-isa dito simula nang dito siya tumira nung bata pa ako. Pumanaw na kasi ang aking lolo bago pa ipanganak ang aking ama. Lumuwas si Nanay Leona sa Maynila nung namatay si lolo habang siya ay buntis at dun niya binuhay ang kanyang anak. Bumalik na lang siya ng probinsya nung ako ay nag-elementarya na. At simula nun ay wala na siyang kasama sa probinsya dahil namatay na din ang mga kapatid niya at ibang kamag-anak. Ilang beses namin siyang inalok na sa amin tumira sa Maynila, ngunit nais daw niyang magretiro kung saan huling nabuhay ang aking lolo. Sa mga sumunod na gabi ay palagi kong nararamdaman ang kaluluwa sa paligid ng bahay. Sa tuwing sumisilip ako ay napapansin kong sinusubukan itong pumasok sa bahay at hindi na basta naglalaho. Isang gabi ay doon ako nakagawa ng isang pagkakamali. Dahil habang ako ay hirap na makatulog, ay nakaramdam ako ng kaluskos sa harap ng bahay na tila may bumukas na pinto. Doon ko napagtanto na nalimutan kong isara ito at nagmadali akong bumaba. Doon tumambad sa akin
ang nakahihilakbot na kaluluwa. Dahan-dahang pumasok sa loob ang kaluluwa ng sundalo at nagsasalita ito ng Hapon kaya hindi ko ito maintindihan. Dun ko napansin na papalapit ito sa akin kaya napasigaw ako. Napalabas ng kwarto si Nanay Leona at naisip kong baka sugurin siya ng multo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi niya pinansin si Nanay Leona at ako lang talaga ang sinusundan niya. Agad akong tinawag ng aking lola at sinabihang magdasal kaming dalawa. Ngunit nung papunta na ako sa kanya ay naabutan ako ng kaluluwa. Naramdaman ko ang mga kamay nitong nakapulupot sa aking leeg habang ako ay sinasakal. Pinipilit kong tumiwalag ngunit mahigpit ang kapit niya sa akin. Nang malapit na akong mawalan ng malay ay nagulat ako dahil biglang huminto ang kaluluwa. Yun pala ay dahil may biglang isang multo ang nagpakita din sa aming harap. Nakabihis sundalo ito ngunit pamilyar ang mukha niya at bigla na lang niyang hinatak ang sundalong Hapon hanggang sabay silang naglaho. Paglingon ko ay umiiyak na si Nanay Leona sa kanyang nakita. Dahil ang nagpakita palang kaluluwa ay ang aking lolo. Sinabi ni Nanay Leona na unang beses niyang makita ang kaluluwa ng kanyang asawa. Doon niya ipinaliwanag ang katotohanan sa akin. Dahil nung panahon daw ng giyera ay ginahasa siya ng isang sundalong Hapon. Nanlaban si Nanay Leona at pinagsasaksak niya ang sundalo at nilibing nila ito sa bakuran. Ngunit nang hinanap ang namatay na sundalo ay inimbestigahan siya kaya pinaluwas siya pa Maynila. Nagpaiwan si lolo sa probinsya at siya ang umako ng krimen para siya ang mabitay. Niyakap ko ng mahigpit si Nanay Leona dahil hindi ko alam ang hirap na pinagdaanan niya noon. Doon ko din napagtanto na malamang ay nakatali pa sa mundong ito ang kaluluwa ng Hapon dahil nagbunga ang kanyang kasalanan at siya ang aking tunay na lolo. Nagsindi kami ng kandila nun at dinasalan namin ang kaluluwa ng aking lolo. Simula nun ay hindi na nagparamdam pa ang kaluluwa nila at tahimik na ang buhay namin ni Nanay Leona. Nagpasya na din akong hindi na tumuloy sa pagsundalo at samahan na lang si Nanay Leona. Dahil totoong mabigat ang dulot ng giyera at hindi ko kakayanin harapin ang mga ginagawa ng mga sundalo. Hindi ko maisip na kaya kong pumatay ng kapwa o kaya naman ay manakit ng iba. Na baka hindi matahimik ang aking kaluluwa kapag ako ay namatay tulad ng multo na isang sundalo.